Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Maging maingat tayo sa kabiguan. Baka manghina ang ating loob at tumigil na tayo sa ating gawain. Pero maging maingat din tayo sa ating success. Ang tagumpay natin ay nagdadala din ng mga problema sa atin. Yan ang naranasan ng mga unang mga Kristiyano sa Jerusalem. Naging makatagumpay sila sa kanilang pagpapahayag. Marami ang naniwala sa kanila at naging bahagi ng kanilang community. May 2 pangkat na mga Kristiyano doon. Silang lahat ay mga Hudyo, pero ang iba sa kanila ay nagsasalita ng Griego at ang iba naman ay nagsasalita ng Aramaiko o kaya Ebreo. Dahil sa kanilang paniniwala kay Kristo na sila ay magkakapatid dahil sa binyag, sila ay nagtutulungan. Ang mga may kaya ay pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ang mga apostol naman ang namamahala sa ibinahagi at ibinahagi ito sa mga walang-wala. Marami sa mga kailangan tulungan noon ay ang mga balo kasi nag-iisa na lang sila sa kanilang buhay. Naging successful ang pagpapahayag ng magandang balita. Dumami na ang sumama sa mga Kristiyano. Hindi na magawa ng maayos ng mga apostol ang pagbabahagi ng pagkain. Kaya nagreklamo ang isang pangkat, ang mga nagsasalita ng Griego, na ang mga balong nila ay hindi nakakatanggap ng sapat na pagkain, tulad ng mga balong nagsasalita ng Ebreo. Kinilala ng mga apostol na hindi na nila kayang gampanan ang gawaing ito
na hindi masasakripisyo ang talagang dapat para sa kanila, ang magdasal at magpahayag ng magandang balita. Kaya nagpasya na lang sila na magtayo ng bagong grupo sa simbahan na mangangalaga sa gawain ito. Nagtatag sila ng grupo ng mga diakono. At yan ang ibig sabihin ng salitang diakono, mga maglilingkod, mga servers. Pumili ang mga tao ng 7 ilalagay nila sa ganitong tungkulin. Ipinatong ng mga alagad ang kanilang kamay sa kanila. Naging maayos na ang kalagayan ng mga mananampalataya. Nagagampanan na ng mga apostol ang tungkulin nilang magdasal at magpahayag ng salita ng Diyos. At nagbigyan naman ng sapat na pangangalaga ang pangangailangan ng mga miyembro na mahihirap. Ang lahat ng anumang grupo ay nagkakaroon ng problema, kahit ng grupo ng mga Kristiyano. Kailangan kilalanin ang problema, kailangan pag-usapan at pagdesisyonan. Yan ang ginawa ng unang simbahan sa simbahan. Ginabayan sila ng Espiritu Santo sa kanilang desisyon. Dito, kinilala ng mga apostol ang kahalagahan ng 3 gawain ng simbahan. Ang pagdadasal, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, at ang pangkawang gawa. Hanggang ngayon, ito pa rin ang 3 bahagi, 3 haligi ng simbahan. Liturhiya, ang pagsamba sa Diyos. Kerigma or martiriya, ang pagpapahayag, at diakonia, ang paglilingkod sa nangangailangan. Kailangan pagtuunan ng pansin ng lahat ang mga ito upang maging maayos ang takbo ng simbahan. Ipinagdarasal po namin, Panginoon, ang iyong simbahan. Marami siyang hinaharap na problema. Gabayan mo po kami na harapin ang mga problemang ito at hanapin ang solusyon sa gabay ng Espiritu Santo. Dito po namin ipapakita ang aming synodality, ang aming pagsama-sama sa pagkilos para po sa kabubuti ng simbahan sa kanyang misyon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.